Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Siya, beta thalassemia ang sakit niya. 15 years old na siya. Para sa akin, parang protection niya yun para sa pandemya natin ngayon. Kasi kami mag-asawa rin, pareho na kami may first dose ng bakuna na rin. Misahe ko sa ibang magulang, pambakuna na tayo. Pagbakunahan natin yung mga anak natin, mga apo natin para protection natin yun sa pandemya ito. Dahil bakuna, kailangan natin ito. As the Philippine Army implements measures to accomplish its mandated mission, there is a unit that silently provides a responsive, secure, and resilient information and communications technology. The Army Signal Corps supports Army units to sustain its operations that are critical to the Army's role of serving the people and securing the land. It provides and sustains the one network needed by the Philippine Army towards its 2028 vision. We are your Army Signal Regiment. One Army, one network. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Pag-unlad natin ang ating tugon, pangkabuhayan dapat isulong, kababayan kong handang tumulong, ngayon, bukas at habang panahon. Tayo'y magkaisa sa diwa at gawa, naging isa-isip, itong ating bansa. Martes na naman po mga kamanggagawa, ibig sabihin, dole sa AFP Radio na naman po. Ako po si Tim Laderas, ang inyong lingkod sa umagang ito. Samahan niyo po akong talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Hello din po sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa kanilang mga radyo via the Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz, pati na rin sa ating mga kamanggagawa sa iba't ibang sulok ng bansa na nanonood ng ating live stream via the AFP Radio and the Department of Labor and Employment official Facebook pages. Kaya't wag niyo pong kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang ating episode para mas marami pa tayong mga kamanggagawa at namumuhunan na maabot ng programa. Kumusta kayo mga kamanggagawa? Halos patapos na nga ang Nobyembre at syempre marami nga talaga sa atin. Hindi lang naman
syempre hindi lang Pasko yung ating inaabangan, kundi pati na rin ang 13th month pay para sa ating mga rank and file employees. Kaugnay nga nito, inilabas na ng kagawaran ang Labor Advisory Number 23, Series of 2022 o ang guidelines patungkol sa pagbabayad ng 13th month pay. Ang advisory na ito ay naglalaman ng mga panuntunan kung sino, paano, at kailan ba dapat makuha ang nasabing benepisyo. Maaari nyo pong ma-access ang labor advisory sa aming website, pati na rin sa DOLE Facebook page. Yan nga rin mga kamanggagawa ang tinalakay natin dito sa programa kamakailan lamang kasama ang kinatawan ng DOLE Bureau of Working Conditions. Kung na-miss nyo ang episode na yan, huwag po kayong mag-alala mga kamanggagawa dahil ngayong umaga ay babalikan po ulit natin ang ating 13th month pay episode para sa mga hindi nakasama sa ating talakayan 2 linggo na ang nakararaan. Tutok lang kayo mga kamanggagawa sa aming panayam sa hepe ng DOLE Bureau of Working Conditions, Policy and Program Division, Mr. Nicanor Bon. Pero bago yan, good news muna tayo. Mahigit 3,000 establishmento sa Davao Region, ininspeksyon ng DOLE, mataas na compliance rate, naitala. Umabot na sa 3,613 pribadong establishmento sa Davao Region ang dumaan sa inspeksyon at monitoring sa ilalim ng Labor Inspection Program ng Department of Labor and Employment hanggang Nobyembre 14 ng kasalukuyang taon. Malaking bahagi ng datos na ito ay iniuugnay sa Davao City na may bilang na 1,406 at sinundan ng mga lalawigan ng Davao del Norte na may 528 at Davao de Oro na may 484. Layunin ng Labor Inspection Program ng Kagawaran na palakasin ang visitorial at enforcement powers sa ilalim ng renumbered Labor Code of the Philippines upang matiyak ang pagsunod ng mga pribadong establishmento sa mga batas at pamantayan sa paggawa, lalo na ang General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards at OSH-COVID. Sa kabuuang bilang ng mga establishmento kamakailan na ininspeksyon sa buong Davao Region, naitala ng DOLE Region 11 ang 92.8 compliance rate para sa General Labor Standards matapos maitama ng mga establishmento ang kanilang pangangailangan. Karamihan sa mga karaniwang paglabag ay kinabibilangan ng basic wage pay, pag-iingat ng mga talaan at social welfare coverage. Para sa OSH, 86.45% ang sumunod matapos ang mga kinakailangang pagwawasto sa mga natuklasan tulad ng kakulangan ng mga tauhan sa kaligtasan at kalusugan at pagpapatupad ng programa ng OSH. Samantala, ang mga nangungunang paglabag para sa OSH-COVID ay ang hindi pagkakatugma-tugma na pagsunod sa minimum safe and health protocols at kakulangan ng mga sinanay na tauhan upang mahawakan ang mga kaso ng COVID-19 sa mga tanggapan at lugar pagawaan. Sa panahon ng mga inspeksyon, ang mga labor inspectors ay autorisadong mangailangan ng access sa mga talaan ng employer, pakikipanayam sa sinumang empleyado sa lugar, at safety inspection sa loob ng tanggapan at lugar pagawaan, kabilang ang mga kagamitang elektrikal at mekanikal. Ang mga ininspeksyon ay karaniwang ipinatutupad sa pamamagitan ng routine inspection, complaint inspection at OSH investigation. Ayon sa Department Order No. 138 Series of 2017, ang routine inspection ay isinasagawa upang suriin ang pagsunod sa mga batas at pamantayan sa paggawa na magkasamang isinasagawa ng labor inspectors at mga kinatawan ng employers at mga empleyado. Ang complaint inspection ay ang pagpapatunay sa pagsunod ng isang establishmento dahil sa mga reklamo o report ng mga empleyado sa umano'y paglabag sa batas at pamantayan sa paggawa. Ang OSH investigation naman ay ang proseso ng pagtukoy sa pagkakaroon
ng nalalapit na panganib at ang mga katulad nito sa loob ng lugar ng trabaho. Kung kakailanganin, maaaring maglabas ng compliance order ang DOLE sa mga nagkamali na employer at maaari pang ipag-utos ang pagtigil sa trabaho o pagsuspindi ng operasyon. Sa isang pahayag, hinikayat ni DOLE Region 11 Director Attorney Randolph Pensoy ang pagpapatuloy at pagpapanatili ng pagsunod sa mga lugar pagawaan, gayon din ang pagtataguyod ng pangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak din ni RD Pensoy na alinsunod sa mga tungkulin ng kanyang tanggapan bilang regional office, nararapat lamang na patuloy nitong itataguyod at panatilihin ang kapayapaan sa mga industriya sa pamamagitan ng komprehensibong pagpapatupad ng Labor Inspection Program. Good news naman tayo mula sa Western Visayas. Mga magsasaka sa Negros Oriental tumanggap ng 1.9 milyong livelihood grant sa DOLE. Isang livelihood grant na umaabot sa 1.9 million pesos ang ipinamahagi sa mga magsasaka ng Negros Oriental. Sa 115 na magsasakang nabigyan ng kabuhayan, 6 na po sa kanila ang miyembro ng Danawan Agrarian Reform Beneficiaries ng Association ng Mabinay. Ang 55 namang miyembro ay mula sa Naga Katipugan Farmers Fish Growers Association mula naman sa Shaton. Ang mga magsasaka ng Mabinay ay tumanggap ng higit 996,000 para pambili ng mobile rice mill at recirculating dryer. Ang isa pang grupo mula sa Siaton ay tumanggap naman ng halagang 995,800 para ipambili ng one-pass rice mill machine at farm tractor. Ayon kay DOLE Regional Office Assistant Regional Director Emmanuel Ferrer, malaki ang maitutulong ng mga makinarya sa mga magsasaka na mabawasan ang kanilang gastos sa post-rice production dahil hindi na gagawin ang pagpapatayo ng rice grain at paggiling sa malalayong rice mills. Dagdag pa ni ARD Ferrer na bukod sa paggamit ng traktora sa pag-aararo, ito ay ginagamit din bilang harvester at transplanter ng bigas, mais at asukal. Mas marami pa umano itong magagawa sa loob ng maikling panahon, kaya naman cost-efficient ito. Magbabayad lamang ang mga miyembro ng asosasyon sa makukonsumong gasolina o krudo ng traktora at sahod ng operator nito at sahod ng operator. Para sa mga hindi miyembro ng asosasyon, maaari pa rin silang gumamit ng traktora sa kasunduang rerentahan nila ito sa bawat ektaryang gamit. Ayon naman kay DOLE Negros Oriental Officer in Charge, Maria Teresa Tantiamco, ang naturang livelihood grant ay naglalayong makatulong sa pamahalaan upang makabawi ang mga magsasaka sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa pamamagitan ng pagsulong ng agrikultura, nababawasan ang kahirapan at nakakamit ang food security sa mga komunidad sa kanayunan. Naku, yan pala ay good news mula yan sa Central Visayas. Dumako naman tayo sa good news mula naman sa rehiyon ng Cagayan. SNAP Magat Incorporated ng Region 2, itinanghal na silver awardee sa Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Ang SN Aboitiz Power Magat Incorporated mula sa bayan ng Ramon sa lalawigan ng Isabela ang tumanggap ng pambansang gawad dahil sa pambihirang pagganap nito sa pagpapatupad ng mga programang pangkaligtasan, pangkalusugan at pangkapaligiran sa isinagawang 12 Gawad Kaligtasan at Kalusugan o GKK National Awarding Ceremony na ginanap sa Occupational Safety and Health Center Auditorium sa lungsod ng Isabela noong ika-23 ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ang naturang industriya ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay sa bansa matapos ang mga kapuri-puri nilang nagawa sa kaligtasan at kalusugan na humantong sa pinakamabuting kalidad, produktibo, zero accident at zero illness sa lugar pagawaan. Sina Secretary Bienvenido Laguesma,
Undersecretary Benjo Santos Benavides, Occupational Safety and Health Center Executive Director Maria Teresita Cocueco, at Employees Compensation Commission Acting Executive Director, Engineer Jose Maria Batino, ang personal na nagbigay ng Silver GKK na tropeo at 50,000 pesos na cash prize sa pamamagitan ni na Ginoong Eliseo Ray Ingles, Binibining Cheryl Ragsap, Ginoong Barry Frank Yabut at Ginoong Edgardo Bondaliam ng SNAP Magat Incorporated. Sa isang mensahe, pinuri ni Secretary Laguesma ang mga nagwaging industriya dahil sa pagbibigay prioridad sa kalusugan at kaligtasan sa kanilang mga lugar pagawaan. Partikular na binigyang pansin ng kalihim ang pagganap at naging kontribusyon ng Dole National Capital Region, Region 2 at Region 4A sa pagtukoy sa mga nanalong industriya. Pinuri din ni Laguesma ang lahat ng 16 na rehiyon sa kanilang paglahok at pagsulong ng advokasya ng Dole na may kinalaman sa kaligtasan at kalusugan sa mga lugar pagawaan. Sinabi rin ng kalihim na bagamat iginawad sa mga piling nanalo sa bawat kategorya, ang pagbibigay ng parangal ay isang inclusive recognition at ito ay magiging daan sa Dole at sa mga stakeholders nito upang matiyak ang patuloy na pagsunod sa health and safety standards. Samantala, sinabi naman ni Undersecretary Benjo Benavides na ang mga awardees ay dapat isaalang-alang para sa Association of Southeast Asian Nation, Occupational Safety and Health Network o ASEAN-OCHNET, habang ang mga nagwagi ay katangi-tangi dahil napanatili nila ang kaligtasan at kalusugan sa mga lugar pagawaan sa kabila ng kalamidad at krisis na patuloy na kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan. Ang contingent ng SNAP Magat Incorporated ay tinulungan nila Dole Region 2 Director Joel M. Gonzalez at OSH Region 2 Head Engineer Karen Matusalem na siyang dahilan sa pagkakakilanlan ng nasabing kumpanya dahil sa kapuri-puri nitong pagganap sa kaligtasan at kalusugan matapos makuha ang top prize ng rehiyon sa GKK noong unang bahagi ng kasalukuyang taon. Kasama ang SNAP Magat Incorporated sa isang eksklusibong grupo na binubuo ng 12 industriya, isang ahensya ng pamahalaan at 4 na individual mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na ginawaran matapos ang mahigpit na deliberasyon na isinagawa noong unang linggo ng Nobyembre ng Board of Judges. Ang mga naging hurado ay kinabibilangan ng mga miyembro at kinatawan ng mga employers, manggagawa at sektor ng pamahalaan, gayon din ng Philippine College of Occupational Medicine, Occupational Health Nurses Association of the Philippines Incorporated, Safety Organization of the Philippines, Federation of Free Workers, Employers Confederation of the Philippines, Civil Service Commission, Dole Bureau of Working Conditions at Dole National Wages and Productivity Commission. At syempre, meron din tayong good news mula naman sa Bicol Region. Mga magulang ng child laborers sa Camarines Norte nagsanay sa meat processing. Sa pagdiriwang ng ika-30 pambansang buwan ng mga bata na may temang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata, ating tutukan at alinsunod sa misyon ng Department of Labor and Employment na labanan ng child labor at tiyakin na ang mga bata ay may pagkakataong lumaki ng walang pagsasamantala, nagsagawa ng isang araw na skills and livelihood training sa meat processing ang Dole Camarines Norte Provincial Office, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority at Local Government Unit ng DAET sa 16 na magulang ng child laborers. Nakakuha ng kasanayan ang mga kalahok sa paggawa ng chicken ham, longganisa, pork siomai at embutido na isang magandang pagkakataon na subukan ang pagnenegosyo. Kabilang sa mga kalahok ay ang mga magulang, tagapag-alaga at mga natukoy na child laborers ng Dole Camarines Norte mula taong 2019 hanggang 2021.
Batay sa nakalap na datos, karamihan sa mga bata na na-profile ay nakikibahagi sa pangingisda, food vending, construction at pagsasaka. Binanggit ni Dole Camarines Norte Provincial Office Head Cherry Mosatalia ang kahalagahan ng livelihood training para sa progresibong pag-aalis ng child labor sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbabago ng buhay ng mga bata at ng kanilang pamilya tungo sa pagpapahalaga sa sarili at pag-unlad. Pinaalalahanan naman ni Tobias Obrero ng TESDA ang mga kalahok na magtiyaga at hinikayat din niya ang mga ito na tapusin ang training program na sinadya talaga para sa kanila upang magkaroon ng mga kinakailangang kaalaman at kasanayan na maaaring maging positibong proyektong pangkabuhayan na kumikita. Laking pasalamat naman ng mga benepisyaryo sa ibinigay na pagsasanay at pagkakataon sa kanila ng Dole at ng TESDA dahil malaking tulong ito para sa buong pamilya ng mga child laborers dahil makapagbibigay ito ng bagong kaalaman na maaaring gamitin sa pagsisimula nila ng maliit na negosyo. Samantala, binigyang diin ng Dole at ng TESDA ang mga interbensyon, programa at mga advokasya ng pamahalaan sa pagpapagaan ng mga insidente ng child labor upang sa kalaunan ang mga benepisyaryo ay maging produktibong miyembro ng lipunan. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating naging panayam kay Dole Bureau of Working Conditions Policy and Program Division Chief, Mr. Nicanor Bon, ukol sa panuntunan sa pagbabayad ng 13th month pay. Para yan sa mga kamanggagawa nating nakamiss nung episode na yan. Tutukan niyo po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 25 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagkasakit o naaksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function ito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care.
Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ang atin pong oras, 11:24 a.m. At ito na nga, mga kamanggagawa, ang inaabangan natin na topic. Magpapasko na at isa na nga sa mga inaabangan natin ay ang pagtanggap ng 13th month pay. Pero ano nga ba ang legal na basehan ng pagbibigay nito at syempre sino lang ba ang eligible na makakatanggap ng benepisyo na itong ang 13th month pay? Pag-uusapan natin yan kasama si Dole Bureau of Working Conditions Policy and Program Division Chief Mr. Nicanor Bon. Magandang umaga po, Sir Nick. Good morning, Sir Nick. Good morning, Carla and team. Yes. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Ngayong umaga. Thank you po, Sir Nick, no, sa pagtanggap po ng aming imbitasyon na makasama po namin kayo ngayon dito sa Dole sa AFP Radio para pag-usapan ng 13th month pay. Yes po. Pwede na po tayo pag-usapan yan. Yes, opo. So diretso na tayo, Sir Nick, no? So isa po sa mga benepisyo na dapat na makuha ng mga manggagawa bago po magsara ng taon ay ang kanilang 13th month pay. Sir Nick, i-share nyo naman po sa ating mga listeners kung ano po ba ang legal basis ng pagbibigay ng 13th month pay at ano din ba yung pagkakaiba nito sa mga iba pang bonuses na maaari po nilang matanggap sa kanilang mga employers. Sir Nick? Opo, Carla, team. So, Yes. ang 13-month pay po ay legal obligation po yan. May legal obligation, mandatory po yan. Pursuant po sa Presidential Decree number 851. So, yan po ay naging batas po yan ni Presidente Marcos in 1975. So, compared naman po sa bonus, ang bonus po ay walang legal basis yan. So, hindi po mandatory yan. Kung binibigay po ng employer yan, ay out of liberality po yan. Dagdag po yan sa bono, sa 13-month pay, na hindi po mandatory. Voluntary po ang bonus, ano, Sir Nick? Out of liberality, generosity po yan ng employer. Okay. Like po ay, meron po siyang maganda po yung performance ng kampanya. Diba? Yeah. May mga Savings. gratuity, Kunyari may may savings. loyalty, productivity. So yun po ang pwedeng basehan ng kumpanya. So basically po, generosity out of liberality po yan, voluntary on the part of management. Yan pala ang bonus. Yung susunod naman naming tanong, Sir Nick, for sure ito yung talagang inaabangan din ng ating mga kamanggagawa ngayon. Paano nga po ba kinocompute ang 13th month pay ng isang manggagawa at tuwing kailan ba dapat ito ibigay ng kanilang mga employers, Sir Nick? Opo, team. Ngayon po, marami pa rin nalilito. Ang tagal na niya ng 13-month pay. Taon-taon tayo ay nag-i-explain yan. So sana naman po, ay kabisado na po natin yan, di ba? 13-month pay. Ang sabi ng batas, 13-month pay shall not be less than 1/12 of the total basic salary earned by an employee in a calendar year. So yun po. So simple lang po yan. Sa simpleng salita ay
ito-total lang po natin, sasum up natin yung kanyang sweldo based on an 8-hour actual earnings from January to December. Ang total mo yon, divide by 12, you get the proportionate 13-month pay. Kumbaga parang ano to, Sir Nick, no? Converted, ay parang isang buwan nung employee. Yun ba ang... Technically, hindi po isang buwan unless hindi isang buwan. Siya po ay pumasok, walang absences. Okay. So technically, pwedeng isang buwan na, pero hindi po. Sa totoo lang po, proportionate yan. Kasi di ba, 1/12 of the total earnings. So kung absent ka, kung may mga absences ka, hindi po kompleto yung sweldo mo. Yes. So therefore, so yung po, proportionate, it's not normally less than a month po yan. Apo. Sir Nick, tuwing kailan naman po ba ito dapat binibigay ng mga employers sa kanilang mga manggagawa? Sa batas po natin, dapat pong ibigay yan on or before December 24. Pero pwede rin po ibigay yung kalahati niyan sa opening school classes natin para lang po, di ba, pagpupuno na lang sa mga gasusin sa Enrollment sa gasusin ng mga bata, mag-aaral. So pwede po ibigay po doon yung kalahati or yung iba pong as to the frequency of the payment, pwede naman pag-usapan niya ng employer at saka ng mga workers. So, depende na yun sa pag-uusap ng employer at employee. So, pwede Sir Nick na ibigay to ng mga employers ng before December 24 na isahan na or hatiin po ng June or December. Pwede pala yun. Ang iba nga po dyan ng kumpanya, sa kanyang susweldo sa buwan-buwan, meron na po na proportion na binibigay. Kaya lang po, pag December, asan kayo 13-month pay? Naibigay na po every month na pala. May kaupo lang proportionate na po doon. Kaya lang, yun nga po, mas gusto nila yung mabukuha nila ng buo. Mas maganda nga. Pero dapat malinaw din pala, no, Sir Nick, yung pag-uusap ng ating mga employer at employee tungkol dyan sa pag-receive ng benepisyo na iyan. Ayan. Kung ibigay naman sila, pagka breakdown po doon sa payslip na dapat na monthly na portion. Yes. Sir Nick, ano po yung tanong namin, sino naman po ang entitled na makakuha nitong 13th month pay at ano din po ba yung mga requirements para makakuha nito ang isang manggagawa? Ang 13th month pay po ay binibigay po sa mga rank and file. So alam naman natin yung rank and file employees, ang requirement po lang, naka-isang buwan siya na trabaho sa kumpanya. So yan lang po ang only requirement. So kung less na naman ka, wala kang 13-month pay pa. Pero kung naging isang buwan ka, meron ka ng proportionate 13-month pay. Kasi meron tayong, di ba, divisor na 12. So, yes. Yun lang po ang kailangan. Rank and file at saka nagka 1 month in service sa kumpanya. Okay. Basta na 1 month pala, makakakuha na kayo mga kamanggagawa ng 13th month. Pero proportionate. Yes, oo. Siyempre, depende yun sa inyong annual salary, sa inyong total annual. Hinggil naman po, Sir Nick, no, sa entitlement sa 13th month pay, maaari din po bang makatanggap ng nasabing benepisyo yung mga empleyadong resigned, separated, o terminated na sa kanilang mga trabaho? At siyempre, paano po ba yung proseso ng pagbibigay sa kanila ng 13th month pay? Opo. Entitled din po yung mga nag-resign ng mga empleyado at saka yung mga separated. Kahit po yun ay by authorized cause or kahit po ay just cause, yung may ginawa sa wrongdoing sa company kaya sa tinanggal, just the same, sila po ay entitled ng proportionate 13-month pay. So, ganoon din po yung computation natin. Kung siya ay, ganun po siya nag-resign siya ngayong araw na to, so madali lang po pag-compute. Same formula. I-total nyo po yung kanyang sweldo from January until this time and divide it by 12 so you get the proportionate 13-month pay. So wala pong problema. O narinig yan mga kamanggagawa, kahit po kayo ay resign na or separated sa inyong mga trabaho, ay maaari pa rin kayo na mabigyan itong benepisyo na ito ng 13th month pay. Follow-up question lang, Sir Nick. Maaari din po bang makatanggap ng 13th month pay yung mga job order employees ng mga nasa government offices po? Yan, maganda rin ang tanong na yan. Biglang pinasok mo yan.
Depende po yan, di ba? Yan, masalimot yan, o, di ba? Government. Ang tanong ko dyan is, ibabalik ko sa inyo, empleyado po ba yan ng gobyerno? Kasi kung hindi yan empleyado, so baka po hindi mag-qualify siya. So, yun po kasi itong 13-month pay ay binibigay po ito sa private employees. So, workers in the private sector. So, tatanungin po doon sa, baka meron silang, order, meron silang kasulatan dyan. So, tingnan natin doon kasi may mga restriction po yan. So tingnan natin doon, ano ba ang kanyang status? Siya pa ay empleyado o hindi? Diba? So, gusto natin makita yung napagkasunduan doon sa job order kasi may mga qualification po. So, hindi ko masagot yan ngayon kung job order ay doon po sa kanilang pinirmahan. Kasi po alam naman sa gobyerno, magkaiba. Kaya nga po, baka mamaya walang employee-employee relationship yun. Diba? May mga ganung sitwasyon eh. So, basically po, babalik tayo doon sa concept na yan po ba ay empleyado sa private sector or hindi? So, may employee-employee relationship. So, doon po natin itingnan o nakapalo ba doon sa kontrata? Baka doon po sa kontrata na yun na job order ay meron rin po doon na certain amount for that. So, yun po ay titingnan natin. Opo. So dapat i-check din po pala, Sir Nick, kung ano yung nakasaad doon sa kanilang pinirmahang kontrata. Yes, kasi may mga ano po yan, may mga requirements po yan sa government, pag mga ganyan sa DBM. So may mga, ito lang po ang pwede dyan. So yun po ang, hindi ko po masasagot na clearly yan at this point kasi may mga requirements po bago natin i-hire yung mga tinatawag natin job order. So may specifications po yan. Okay po, Sir Nick. Depende rin yan sa employer-employee relationship nung inyong kontrata, nung inyong job order. So, Sir Nick, sa inyo naman pong datos, gaano naman po karaming employers nung nakaraang taon, yung hindi nakapagbayad ng 13th month pay, meron po ba tayong data tungkol dito? Opo, meron po ako ditong hawak na data, yung base po ito sa inspection at saka payment ng 13th month pay compliance nung last year. So, ang malabas po dito, sa kabuuan po, ay malaki po ang ating compliance rate. As a matter of fact, dito po, last year, so 2021, we have an overall 97% na compliance rate. So, ibig sabihin, 3% lang po doon ang hindi compliance based on the establishment inspected by our regional offices. So, yan, 3% lang po yan. Mababa. Hindi po nakasunod. So, malaki po, mataas, almost, di ba? As I mentioned, more than 90% ang compliance. Napakagandang balita niya na mataas ang ating compliance rate pagdating sa 13th month pay. Para naman, Sir Nick, dito sa nasabi niyo pong 3% na hindi nakapagbigay ng 13th month pay, may dapat ba po silang kaharaping parusa dahil nga po hindi sila nakapagbigay nitong benepisyo na ito? Opo, katulad din po yan sa mga hindi pagbabayad ng underpayment of wages, overtime pay, kahit tulad din po yan, so money claims po yan. So ang ginagawa natin, pinaproseso natin yan, papatawag sila ng regional office kung hindi, para po i-comply nila yan. Pag hindi po, mag-issue po ng compliance order ang regional office, di ba po? Para po sila ay mag-comply doon sa 13-month pay. Katulad din po ng, di ba, yung sa pagsunod sa minimum wage, overtime. So, kahit tulad po yan. Pag hindi po sila sumunod doon, pwede silang i-execute natin yung decision o order ng regional office para po pambayad nila doon sa non-payment of ng 13-month pay. Apo. Sa part naman po, Sir Nick, ng DOLEP, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa natin para po masiguro na sumusunod yung mga employers, lalo na po dito sa pagbabayad ng 13th month pay? Opo. Actually po, taon-taon, katulad nyo po sa IPS, meron po tayo mga infographics, at saka nagpapalabas po tayo ng mga advisory, katulad dito ngayon po, reminding the employers yung obligasyon nila under the law. So, taon-taon po yan. At saka, meron po tayo mga interview, katulad po nito, mga public awareness campaign natin. So, ito po yung mga ating mga reminders through the media platform. Meron po, di ba, nagpo-post po tayo sa ating mga
FB account, Social media. Twitter na, yes, to remind the employers of their obligation to pay to the corresponding 13-month pay. At ayun nga po, Sir Nick, para naman po no, sa ating mga kamanggagawa na meron pang tanong tungkol dito sa kanilang pagkuha ng benepisyo na ito. Paano naman po at saan po kaya maaaring makipag-ugnayan ang publiko kung sakaling hindi sila binabayaran, Sir Nick, ng kanilang 13th month pay? O di kaya iba pa pong mga benepisyo sa tamang Yes. Of course, di ba nandiyan ang ating hotline? Laging mainit siya, no, hotline eh. O, di ba? So, marami tayo nang sumasagot niyan, di ba? 1349. Pwede rin po silang dumulog sa ating mga pinakamalapit na sangay ng ating departamento, di ba po? So, pumunta sila doon, makipag-ugnayan para po dumulog sa kanilang mga concern or reklamo or mga reports regarding po sa mga pagpapatupad ng ating labor standards. Yung sa atin po ba, Sir Nick, na mga kamanggagawa sa mga probinsya, maaari din po silang pumunta no, sa ating mga regional and field offices po, ano? Opo, ayun nga po talagang inaano natin, in-encourage natin na sa regional offices, pwede po silang dumulog o lumapit sa pinakamalapit na, iba na sangay ng ating department ng DOLE. Pero po tayong mga provincial offices, field offices, or pwede silang tawagan. Pupunta lang po kayo sa aming website. Lahat naman tayo, by all means, meron tayong may mga accounts. So, doon po, i-search nyo lang po doon, lalabas po doon yung mga addresses, pati po yung mga telepono, pati po social media account na pwede natin lapitan. May FB account pa mga ating mga opisina sa regions. So, please use them kung meron po kayong mga sumbong or mga tanong patungkol po sa atin sa paggawaan. Opo. Ngayon naman, Sir Nick Noy, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at syempre gayon din sa mga employers na nakasubaybay sa ating programa. Go ahead, Sir Nick. Salamat, Carla and team. Again, ang ating pagpapaalala sa ating mga employer na malapit na naman po, ano na ngayon po, October na, so malapit na December, we are again reminding you yung ating obligasyon under the law, under PD 851, na kailangan po nating magbigay ng 13-month pay on or before December 24. So yun po, mga kaibigan natin, the employer, sa mga ating taga-subaybay na tuparin po natin o gawin po natin yung ating obligasyon na nakaatay po yan sa ating batas. Salamat po, Carla and team. Ayan. Maraming salamat po, Sir Nick. Hindi na namin kayo patatagalin pa. At salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio. At syempre, more power po sa inyo dyan sa DOLE BWC. Thank you po, Sir Nick. Stay safe Carla po. and team, mabuhay po kayo. Mabuhay ang DOLE. Apo. Thank you, Sir Nick. Ayan, so napaka-ganda pala nung panuntunan pala natin ay very flexible. So hindi lang isang bigayan, pwedeng hatiin, pwedeng every semester o every 6 months. So June and December at pwede rin na yung every month na meron kang ibibigay, no? Basta susundin mo lang yung computation na binigay kanina ni Sir. Tsaka yung sa pagbibigay nga ng 13th month pay, i-ensure lang na kailangan base yan sa napagkasunduan ng employers tsaka ng workers. Alam mo, Sir Tim, naisip ko nga rin kanina, siguro dapat yun yung mga tinatanong, no? Yung kapag job interview, yung tinatanong mo sa nag-i-interview sa'yo kung may 13th month pay po ba ako? Yung mga ganyan. Dapat kasama yan, no? Sa para at least klaro yung inyong kontrata, klaro ang inyong pag-uusap ng employer at ng employee. At yan nga mga kamanggagawa, narinig nyo po ang hepe ng DOLE Bureau of Working Conditions, Policy and Program Division, Mr. Nicanor Bon. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais na isang guni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa bwc.dole.gov.ph. Nariyan po nakalagay sa kanilang website ang kanilang contact details. Ayan, at sabi nga din po ni Sir Nicanor
Bon kanina para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o di kayo ireklamo, bukas po ng 24/7 ang Dole Hotline 1349. Dole Hotline 1349. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming Dole Mobile Hotline number 0961-5958-439. Isa pa ulit, 0961-5958-439. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So pwede rin kayo magtanong dyan ng o magreklamo kung kayo ay hindi nabibigyan itong 13th month pay. O ng iba pang mga benepisyo na Lalo nararapat sa Yes, so lalo na dun sa mga workers natin sa private sector because required talaga no na magbigay ng 13th month pay. At syempre, no, mga kamanggagawa, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concern. Syempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Yes. At syempre, like, share, and subscribe na rin po kayo mga kamanggagawa sa ating Facebook page, pati na rin sa ating YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng Dole para sa inyo. At yan nga po, isa na namang episode ang ating napagsamahan ngayong tanghali. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng Dole ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at syempre sa Dole Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Dole Information Publication Service at syempre sa Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. At ako naman po si Carla San Diego Malabanan. Sana po mga kamagagawa marami kayong bagong kaalaman na natutunan sa ating episode today. At syempre dahil 13th month pay yan, malapit na yan, matanggap. December 24 bago mag-December 24. Diba? So tutok lang po ulit kayo mga kamanggagawa sa susunod na Martes para naman sa iba pang programa at serbisyong hatid ng Dole sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa Dole sa AFP Radio. Ako po, Carla San Diego Malaban. Ang oras po natin, 11:44 a.m.